Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bisunati ila yaumiddin. Sa ngalan ng Allah ang mapagpala ang mahabagin. Ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Nawaya ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay mapasalahat ng kanyang mga sugo at propeta at gayon din sa lahat ng taong tumatahak sa tamang landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, nakakatuwa, hindi mai-express ang kaligayahan na first time kong nakakasama ang mga mahal kong kapatid na aktibong nagpapalaganap ng Islam. So actually, karating ko lamang nung makalawa, galing sa Pilipinas. Actually, mga kapatid, matagal akong nagtrabaho sa Saudi Arabia. I worked in Saudi Arabia for almost 22 years. At sa atin sa Pilipinas, actually, connected ako sa ISCAG. Kung narinig natin ang ISCAG, Islamic Studies School and Guidance, matatagpuan ito sa Litran 1, Dasmariñas, Cavite. At habang nasa Pilipinas, mga mahal na kapatid, alhamdulillah, maraming sa mga kababayan natin. Minsan may mga teacher sa eskwelahan, mga Muslims, may mga military officers, police officers. Nag-iimbita sila para magdawa sa iba't ibang lugar. So nakarating ako ng mga Mapon, Tawi-Tawi, kung narinig ninyo. Ngayon ay Cagayan de Tawi-Tawi. Pagkatapos sa Bicol, iba't ibang mga lugar sa Bicol. Last 3 weeks ago, galing kami ni Ibrahimata sa Leyte, iba't ibang sa Padre Burgos, sa Hilongos, galing kami ng Maasin City, galing kami ng St. Bernard. Siguro narinig niyo, St. Bernard, 5 years ago, gumuha ang bundok ron. Almost 2,000 people ang namatay ron dahil ang isang eskwelahan, high school, tinakpan lahat yun. At may mga nurses pa na nagko-community service. Actually, dumayo lang sila ron para mag-community service. Kasama sila sa mga natakpan. So we were asked to give a talk doon sa gymnasium. Napakalawak ng gymnasium, sabi nila. 5 years ago, makita mo parang mga isda yung mga kababayan natin na na-retrieve nila na namatay at ang baho-baho ng lugar, sabi nila. So napunta kami doon sa isang masjid na maliit. Sabi nung Maranao brother, sabi niya, actually brother, ang mga teenagers ritong mga Muslim, namimiluso po kapag sinabi mong magsala, sasabihin nila, at saka na lang, sabi niya, total bata pa naman kami. Kaya sabi ko, brother, yung mga namatay ba doon sa St. Bernard nung gumuha ang bundok, puro senior citizen ba ang tinakpan? Sabi niya, hindi. Maraming mga bata ron. Actually, karamihan, mga high school students. So sabi ko doon sa mga bata, kaya sabi ko, wag niyo asipin yung ganyan. So alhamdulillah, nung kami ay magsala na napuno ang masjid ng mga teenagers. So actually, mga kapatid, hindi lamang sa Pilipinas, kundi naimbitahan ako sa iba't ibang lugar sa Dubai, sa Abu Dhabi, sa Sharjah. Actually, galing ako noong 2 months ago sa Muscat, sa Oman. I was asked to give a lecture doon sa Sultan Qaboos Grand Mosque. So 3 gabi sunod-sunod. Alhamdulillah, 98 ang mga kababayan natin nagsyahada ron. It happened na ang acting ambassador doon sa Muscat, si Omar Pangarungan, kung narinig niyo siya. Maranao brother, actually dati siya sa Riyadh. Kaya nung malaman niya na nandoon ako, inimbita ako doon sa embassy at pinagsalita doon sa mga stranded na mga kababayan natin. Marami mga babae stranded ron. Alhamdulillah, 7 din sa kanila ang nagsyahada ron. So, mga mahal na kapatid, sa atin sa Pilipinas, marami din ang yumayakap sa pananampalatayang Islam. Kaya ko ito sinasabi dahil isa ako sa saksi. Iba't ibang lugar, iba't ibang universities, iba't ibang kampo ng army, ng PC, ng mga pulis, headquarters ng mga pulis, at iba't ibang eskwelahan. Galing ako ng Zamboanga, Western Mindanao State University, Camp Abindan, Camp Batalya, sa Santa Catalina, sa San Roque. Marami sa mga kababayan natin ay nagmo-Muslim. So, ganun din sa Palawan, halos lahat ng bayan sa Palawan, from magmula doon sa yung hiwalay na isla, Balabac, narinig siguro Balabac, hanggang doon sa pinakadulo ng yung mainland doon sa Rio Tuba, mga lugar doon, may Batarasa, may Brooks Point, may Nara, may Hispaniola, hanggang San Vicente, Quezon, Rojas, El Nido, Taytay, hanggang sa Coron, Busuanga.
Alhamdulillah, marami tayong napupuntahan at actually, ang tumutulong para mag-organize ng symposiums, yung hippie ng pulis mismo dahil actually, graduate siya sa Philippine National Police Academy. Narinig ninyo ang PNPA sa Silang Cavite. So ngayon, brothers, alhamdulillah, may masjid doon sa loob ng compound ng academy. So ngayon, nagre-request sila. Actually, kahapon kausap ko yung amo ko na sabi ko kung pwedeng suportahan niya para magkaroon ng expansion ng masjid. Dahil nung una kaming naimbitahan nila, Brother Noor, ang mga kadite ron siguro, mga 7, 10, 11. Ngayon, 66 na silang mga kadite ron, alhamdulillah. So si Tingting Kuwang ko, kung narinig ninyo, siya ang president actually ng Philippine Public Safety College. Pero ngayon, pinalitan siya ni Attorney Platon. At si Attorney Platon, he is originally from Iloilo, nakikipagkamag-anak sa akin, kaya welcome tayo na magdawa doon sa Philippine National Police Academy. So dumadami. May isang estudyante roon, si Andal Ampatuan III. So noong nagkaroon sila ng recognition, yung mga plibo, yung first year, nagkaroon sila ng party ron. So naimbitahan kami ni Ibrahim Mata ron para mag-share. Alhamdulillah, maraming mga parents from Tawi-Tawi, from Basilan. Gustong-gusto nila na magkaroon ng symposium sa iba't ibang lugar. Dahil although mga Muslim ang mga kababayan natin roon, pero sinasabi nila na kulang sa practice. Hindi nagpa-practice ang ating mga kapatid, lalo-lalo na sa parting Mindanao. So, ngayon mga mahal na kapatid, napakaraming mga kababayan natin ang pumapasok sa pananampalatayang Islam. At of course, maging doon sa Salitran 1 kung saan located ang ISKAG. Sa Salitran 1 ito sa Dasmariñas, Cavite. So noong Sabado lamang, first time na nangyari, nagkaroon kami ng symposium ron. Si Ibrahim Kiamson, kung naririnig nyo siya, kinausap niya ang barangay captain dahil si Ibrahim Kiamson nung nakarang eleksyon, tumakbo siya as kagawad doon sa barangay pero natalo siya. But kahit talo siya, malapit sa kanya yung mga kagawad na nanalo pati ang barangay captain. So kinausap ang barangay captain at pumayag siya. Sila mismo ang tumulong mag-imbita ng mga naninirahan doon sa Salitran. Alhamdulillah, mahigit 800 ang audience. So ang ginawa namin, ginastusan natin kahit papano, bumili kami na isang TV 21 inches colored, may 2 electric pan, may 2 plancha, may 2 electric heater, may isang cellphone, tapos bumili kami 3 sakong bigas, tinakal, tigli 5 kilo, nilagyan 3 sardinas, at kasama sa parapols. Nung kami ipapasok pa lang doon sa gymnasium, sa covered court, may isang babae na naka-wheelchair. Ang sabi niya kay Ibrahim Kiamson, "Totoy, sana manalo naman ako sa parapol ninyo." Sabi ni Ibrahim Kiamson sa kanya, "Nanay, basta't makinig kayo ng mabuti at tumawag kayo sa tunay na Panginoon, sa tunay na Diyos, huwag kay Kristo, ha, nanay?" So, nagkaroon ngayon ng presentation, alhamdulillah, after ng lecture, yung isang kagawad mismo, alhamdulillah, nagsihada. Maya-maya, may isang tagapagkinig rin doon. Actually, ang lalaki taga-Aklan, pero ang babae taga roon mismo sa Salitran. So mag-asawa sila, nagtuturo sila ng AutoCAD sa eskwelahan doon about computer. Nagtuturo sila parehong mag-asawa. So nagsihada din sila. Alhamdulillah, nung pangpinali na, nabubunutin ang telebisyon, dahil yun ang pinaka-grand prize nung bunutin, ang nakalagay doon sa ticket, taga-ISKAG. So sabi ko, hindi po pwedeng ibigay sa taga-ISKAG dahil ito ay ginawa natin para sa mga kababayan natin rito sa barangay. So kinuha ni Ibrahim Matayo, ay ni Ibrahim Kiamson, dinabi, hinalo ulit ng barangay kapitan at pagbunot niya, Mercedes Candido, yung naka-wheelchair. Na matanda. Katapos umiyak yung matanda. Nung hilahin siya, itulak doon sa harapan ng stage. Sabi niya, gusto ko munang mag-Muslim, sabi niya. Alhamdulillah, nagsihada yung matanda. Pagkatapos sabi niya, kahit wala na yung TV na yan. So sabi ko, sige, wag nang ibigay. Wag naman, sabi niya. So alhamdulillah, umuwi yung matanda, dala-dala yung TV. At least, ang pinakamahalaga na nagsihada siya. So alhamdulillah, mga mahal na kapatid, marami kahit saang lugar sa Pilipinas. Galing kami noong 3 weeks ago din sa penal colony, kung narinig ninyo sa Mindoro, sa Sablayan. May penal colony, ang karamihan sa mga dinadala ron, galing din sa Muntinlupa. So sa penal colony sa Sablayan, bali sa gitna ang tinatawag nilang Central Sub-Prison. Ang nakakulong rito, siguro mayroong 2,000. So alhamdulillah, noon, unang-unang nakarating ako, si Brother No ang kasama ko ron. Alhamdulillah, marami ang nagsihada ron. At ngayon,
pinalitan ng, although may masjid sila roong maliit, ngayon malaki na ang masjid. Milyon ang halaga ng masjid na pinagawa ron dahil may isang Saudi from Riyadh nung nagpuntang Pilipinas, pinilit naming sumama rito. So nakita niya ngayon at ang dumadami na mga nakakulong. So ngayon maganda na ang masjid. So ngayon may isa pang sub-prison tinatawag nilang Matatag. So dito sa Matatag, ang distance magmula rito siguro merong mga 5 kilometro. So ngayon meron na ring masjid dito, marami na ang nagmuslim. Pagkatapos dito naman sa isa sa Pasugi, marami na rin ang nagmuslim at may masjid na rin. Tapos dito sa Siburan, meron na ring masjid rito at marami na ang mga Muslim dito. So may masjid, 4 na actually ang masjid dito ngayon sa Sablayan Penal Colony. At patuloy na patuloy dahil nung galing kami doon 3 weeks ago, 26 sa mga nakakulong ulit ang nagdagdag. So in short, ngayon mahigit na 300 ang lahat ng Muslim dito sa Penal Colony, mga mahal na kapatid. Tapos doon naman sa Palawan, sinasabi ko kanina, dahil ang Palawan mahaba. So dito sa Balabac, alhamdulillah marami ang nagmuslim dito at lahat ngayon sa Iwahig Penal Colony, dinala kami doon. Marami rin ang nakakulong. Ngayon, alhamdulillah, nasabi ko sa amo ko, sa employer ko, so nagbigay siya ng 30,000 reals at nagpagawa ng masjid doon sa loob ng Iwahig Penal Colony. Sa City Jail naman sa Puerto Princesa, marami din ang mga nagmuslim. So ngayon nakapagpagawaan dito ng maliit na masjid sa loob ng City Jail. So ngayon naggaling kami doon sa Provincial Jail naman. 56 ang nagsihada roon after isang lecture. Siguro mahigit 1,000 ang nakinig. Pagkatapos ng lecture, 56 at one time ang nagsihada. So yun ang sinisikap natin ngayon na magkaroon din ng masjid dito sa loob ng Provincial sa Palawan. So mga mahal na kapatid, ang aking maipapayo sa inyo bilang tatay ninyo, at tanggapin natin, matandang-matanda ako na hindi hamak sa inyo. Kahit hindi ako marunong mag-Arabic, pero at least pinag-aaralan ko kung ano ang dapat na tamang mensahe na iparating natin sa ating mga kababayan. So alhamdulillah, kung maayos ang ating pagpipresent sa kanila, iwasan natin yung comparative, yung pagtutuligsa sa Biblia. Ang pinakamahalaga, ang tunay na mensahe ng Islam ang iparating. Dahil ang sabi ng Allah kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya ayuha Rasul, balig maun sila ilayka min rabbik, wa ilam taf'al fama balagta risalata. So ano ang kahulugan? Ang sabi ng Allah, O Messenger Muhammad, proclaim the message which has been sent down to you from your Lord. And if you do not, then you did not convey the message. So if we will be asked, which message has been sent to the Prophet, all of us will say, the Quran. Kaya dapat Quran lamang ang ating iparating sa ating mga taga-pakinig, iwasan ang comparative, mga mahal na kapatid. Dahil magsihada man sila o hindi, ngunit kung ang tunay na mensahe ng Islam ang ating ipinararating, makaaasa tayo ng reward sa ating tagapaglikha, mga mahal na kapatid. So, ito ang masasabi ko, marami sa ating mga kababayan ngayon, hindi mapipigilan. Basta tamang mensahe, last few days ago lamang, may isang babae roon na profesora actually siya sa University of Makati, babae. May pinsan siya sa Riyadh raw, Punsi ang apelyido, Greg ang dating pangalan, hindi ko alam kung ano ang Muslim name niya. So, binigay sa kanya ang pangalan ko, nagtitext yung sister, at interesado raw siyang matuto ng Islam. So sabi ko, why not come to Iskag? Ngayon, kung dyan sa inyo sa Makati, pwede kaming pumunta, pero sabi ko, dapat imbitahin mo, marami ang makikinig. So, dahil siya lang naman at yung pinsan din niya, pumunta ngayon sila doon sa Iskag. Alhamdulillah, pareho silang nag-shihada. So, hindi mapipigilan, mga mahal na kapatid, sa totoo lang ang yumayakap sa pananampalatayang Islam, any parts sa Pilipinas. So, ngayon, maraming standing invitations. Actually, next week, pupunta ako sa Doha, sa Qatar. So may mga brothers tayo roon kung may nakakarinig sa inyo kay Adam Igiya, tapos si Ismael Pangilinan, si Yusuf Ocampo from Tarlac. May mga Arabo nagpunta sa Iskag last month. So dahil yung director doon na inassign si Saleh Al-Tuwaijiri, anak ni Abdulaziz Tuwaijiri from Qasim, magkakilala kami sa Damam. Dahil tuwing naimbitahan ako sa Damam, nakakasama ko siya sa lunch dahil may imam na nag-iimbita. So nagpunta doon si Saleh Tuwaijiri sa Iskag at gusto niyang kumuha ng mga Pilipino na duats kahit hindi marunong Arabic, basta ang sabi niya, marunong lang magpaliwanag ng maayos ng Islam sa mga kababayan ninyo, so pwede na. So nirekomenda ko yung dalawa dahil nandoon sila, si Ocampo at saka si Adam Igiya. Si Pangilinan wala dahil umuwi sa Pampanga.
So the following week, nag-email at ang sabi niya, gusto niyang kunin si Ocampo at saka si Adam Igia. So pinadala ko ang kopya ng passport. The following day, may visa kaagad na dumating. So ang ginawa ko, pati yung passport ni Ismael Pangilinan, isinama ko at sinabi ko na actually wala siya rito noong pumunta ka. Pero I would like to recommend him. Sabi ko, makakaasa tayo sa kanya. So alhamdulillah, kahapon umalis yung, Huwebes ngayon, umalis yung 3 papunta ng Qatar. So I hope magkita kami next week roon. So mga mahal na kapatid, uulitin ko, kapag tayo ay nagdadawa, ang tunay na mensahe lamang ng Islam, actually madali nilang maintindihan. So sa atin, ang strategy natin pagka nagpe-present sa kanila ng Islam, unang-una, huwag nating kalimutan yung brief about Islam in the Philippines, na ang Pilipinas, dating bansang Muslim. So tinatanggap talaga nila ito. At kung marami ang nagmumuslim, mali yung sasabihin na nagpalit siya ng relihiyon niya o nagpabinyag sa pagka-Muslim, kundi ang dapat itawag ay mga revert or tinatawag na mga balik Islam. So actually, napapansin ko rin mga kapatid, I do not want na ibig sabihin tayong lahat ay magkakapatid. Iisa ang ating layunin. Iisa ang ating pangarap na hindi lang dito sa lupa tayo nagsasama-sama. Higit sa lahat na sana sama-sama din tayong lahat na inaani at tinatamasa natin ang biyaya ng ating paglikha na ipinangangako niya sa mga matatapat. Iwasan natin mga mahal na kapatid yung nagbabakbay tayo sa isa't isa. Hindi magandang pag-uugali ito ng Muslim. Sa totoo lang, gumagawa ka ng kabutihan, pagkatapos ibabakbait mo kapatid mo, so natatapyas kung halimbawa parang swirma. So maganda, pagkatapos tinatapyas, ngunit itinatapon mo. So nasasayang mga mahal na kapatid ng efforts nating lahat. So I would not dare na sabihin ito sa inyo dahil katulad ng sinasabi ko, kung maniniwala kayo sa akin, kung pakinggan niyo ako, alhamdulillah, pero kung ayaw niyo, wala akong magagawa. Pero hindi ko man ipinagpipilit na ito talaga ang dapat nating gawin. Kundi based on experience, dahil sa totoo lang, mga anak ko lang ang karamihan sa inyo rito, magkatuwang dapat tayo sa pagpapalaganap ng mensahe ng ating tagapaglikha sa maayos at sa makatotohanan ng pamamaraan, mga mahal na kapatid. So kung ito ang minsan naririnig ko pa, sabi ng iba, si Omar Peñalver, hindi naman marunong Arabic, puro lang 5 terminology ang ipinaliliwanag niyan, wala namang alam yan. So mga kapatid, kung 5 terminology, ano ba ang pinaliliwanag? So sabi, ang Propeta Muhammad Salam, pinadala si Muad at tungkol sa Tauhid, bakit siya puro 5 terminology? Kung ipinaliliwanag natin ang Islam, ano ba ang Islam? Di ba Tauhid? Kung ipapaliwanag natin ang mga Muslim, sino ang nagpa-practice ng tunay na Tauhid? Ang mga Muslim. So kung ipapaliwanag natin kung sino ang Allah, hindi ba Tauhid? Kung ipapaliwanag natin ang Quran, di ba ang Quran puro Tauhid? So, of course, kailangang ipaliwanag natin maayos. So mga 5 pillars, mga 6 beliefs, at of course, mag-cite tayo ng, actually, katulad noong nagpunta kami sa Agusan del Sur, sa Barangay Oromica. Alhamdulillah mga brothers, walang ka-Muslim-Muslim roon. Pero isang lecture lamang, 99 at one time ang nagsihada. So alhamdulillah, dahil sa naririnig nilang mensahe ng Islam. Pero kung halimbawa, panunuligsa ang ating ginagawa, how will we expect those people to embrace Islam? Pero kung halimbawa, binibigyan nating emphasis yung paniniwala sa araw ng paghuhukom, na kung hindi tayo naniniwala, ang buhay nating lahat sa mundong ito walang silbi o saysay. Pero kung tayo'y naniniwala, katotohanan na sa kabilang buhay, aanihin natin ang tunay na biyaya mula sa ating tagapaglikha. Of course, ipaliwanag natin sa kanila na maayos yung kahalagahan ng pagdarasal. Dahil sa pagdarasal, actually, ito ang pinaka-purpose kung bakit nilikha ng ating tagapaglikha. So, of course, ang ipaliwanag natin ulit mga mahal na kapatid, mga paniniwala natin, ipaliwanag natin na maayos yung 5 haligi ng Islam, give more emphasis. At of course, kailangan konting paalaala sa kanila na maging tapat sa pag-prepare o paghanda sa kabilang buhay na tinatawag. At ang paghahanda, huwag sabihin na later on sa kanilang pagka mga estudyante, of course, sasabihin mo sa kanila, mga anak, huwag niyo sabihin na maghahanda kayo sa kabilang buhay kapag nakagraduate na kayo. Ang iba naman, kapag nakagraduate, sasabihin at sa kanilang pagka may stable na trabaho na ako. So ang iba naman, pagka maayos ang trabaho, sasabihin sa kanilang pagka senior citizen na ako. How sure are you na aabutin ka ng senior citizen? Dahil ang sabi ng Allah sa banal na Quran, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا walang sino ang nakaalam kung ano ang mangyayari sa kanya bukas. So, kung nagpapaliwanag tayo, mag-cite tayo ng mga magagandang examples, actually, yung mga pangyayari. Katulad lamang din, halimbawa, nag-lecture kami nung
kamakailan lamang, actually, kung narinig ninyo yung may cargo plane na bumagsak, ang totoo mga kapatid, sa multinational ako nakatira sa Parañaque, pader lamang ang pagitan dito ang bahay namin, dyan sa kabila lang bumagsak ang eroplano, which caused na 13 ang namatay, 3 from eroplano, 10 nandoon sa loob ng kanilang pamamahay. So kung alam lamang ng mga nakatira roon na sila ay babagsakan ng eroplano, siguro hindi maghihintay, hindi magtatakbuhan, mag-aalisan sila kaagad. Maging halimbawa ang mga biktima ng Typhoon Sindong, alhamdulillah, marami tayong ipadala roon, mga used clothes. So ang batha nangako sila na may 13 big kababayan boxes, ipapadala nila roon sa ating mga kapatid na marami ang nasalanta sa kanila roon. Ngayon mahigit na 1,500 ang namatay. So kung alam lamang ng mga biktima na sila ay tatamaan, gugulungan ng mga truso na malalaki, siguro 1 month bago dumating ang sindong, nagsilikas na sila, nag-alisa na. Pero ito ang sinasabi, fulfillment ito ng sinasabi ng ating tagapaglikha. Walang sino sa inyo ang nakaalam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas, at walang sino sa inyo ang nakaalam kung saang puok o lugar kayo mamamatay. Inallaha alimun, ang Allah lang ang nakaalam ng lahat-lahat ng bagay. So mga mahal na kapatid, I believe na kung tayong lahat ay nagmamahalan, nagkakaisa, at honest, sincere tayong lahat sa ginagawa natin para lamang sa ating tagapaglikha bilang paglilingkod sa Kanya, at ang inaasahan lamang nating kapalit ay sa kabilang buhay, katotohanan hindi magtatagal ang ating bansang Pilipinas maibalik sa pagiging bansang Muslim. We all know that the Philippines was once a Muslim country. It was only Christianized when the Spaniard came and conquered the Philippines. So ito mga mahal na kapatid ang aking maisishare sa inyo very briefly na babalik ako sa Pilipinas actually sa February 10. So actually ang Oman may email na naman sila sa Muscat na gusto nilang bumalik roon dahil marami sa mga kababayan. Kailang marami doon ang mga ibadi, may mga CR roon. So kailang medyo ingat lang, at ang ating mga kababayan, dapat yung tunay na mensahe ng Islam lamang ang ipamuhay nila. Dahil may isang Islamic Center doon, pero walang Pilipino. Kaya ang suggestion ko sa kanila na dapat may Pilipino na i-assign sa Islamic Center para siya ang magpaluaf ng mga bagong nagsipag-Muslim ron. Dahil actually, pinatira nila ako sa Intercontinental Hotel. May isang babae na nagtatrabaho ron, so kinausap ko siya. Sabi niya, actually may kaibigan akong Muslim din at ipinaliwanag na rin niya sa akin. Kaya lang, hesitant siya na mag-Muslim. So sabi ko, anong oras ang off mo? Sabi niya, alas 5. So sabi ko, kung gusto mo, mamaya lumabas doon sa may lobby. So kinausap ko siya roon. Alhamdulillah, nagsihada yung babae ron. So binigyan ko may mga baon din ako tungkol sa pagsasala. Ilang pamphlets binigay sa kanya. So siya naman ay taga Cavite. So alhamdulillah, may mga kamag-anak na nagsipag-Muslim. Sa Dubai, actually mga mahal na kapatid, last year ako na imbitahan doon sa Dubai Ramadan. After the lecture, at one time, isang lecture lang, 125 ang nagsihada. So ang unang tanong doon ng kababayan natin, sabi niya, gusto ko sanang mag-Muslim, kaya lang siyempre bilang respeto sa pamilya ko, lalo-lalo na sa misis ko, magpapaalam muna ako. Sabi ko sa kanya, kabayan, gaano ka katyak na papayagan ka ng misis mo? Dahil ang totoo, wala siyang kaalam-alam sa Islam. Ang kanyang naririnig sa Pilipinas, ang mga Muslim terorista, ang Muslim na lalaki nag-aasawa ng marami, baka isipin niya, kung mag-Muslim ka, mag-aasawa ka lang rito. Pero sabi ko, kung mahal mo ang misis mo at ang mga anak mo, at pati sarili mo kung mahal mo, ang maipapayo ko sa iyo bilang nakatatanda mong kapatid, tanggapin mo ang Islam. Dahil napakinggan mo naman kung ano ang pinakabuod ng mensahe na sumamba lamang sa nagbigay ng buhay sa atin. So kung mahal mo sarili mo, mahal mo ang misis mo, mahal mo ang mga anak mo, ang maipapayo ko, tanggapin mo ang Islam. Dahil kung halimbawa, nasa loob ng bahay mo ang pamilya mo, alam mo na masusunog ang bahay ninyo. Sasabihin natin, diretsahin natin, masusunog dahil mali ang pananampalataya. So kung mahal mo ang misis mo at mga anak mo, ano ang gagawin mo? Sasali ka sa kanila para masunog o aalisin mo sila sa loob ng bahay na yan? Sabi niya, aalisin ko. So paano mo sila maaalis kung ikaw mismo hindi ka umalis? Umalis ka, mag-Muslim ka, at dahan-dahanin mo ang pamilya mo, lumundag siya, umakyat siya sa stage. Gusto niya magsihada. So sabi ko ngayon, yung isang kumukuha ng kamera naman, tumakbo din. So dalawa na sila. So ang mga babae nasa likod. Siguro ang audience, mga mahal na kapatid, hindi bababa sa 4,000. So sabi ko doon sa mga sisters, dahil may moderator sila, sabi ko, sisters, sandali lang at may dalawa tayong kababayan na magmo-Muslim, magsisihada. Mamaya yung moderator nila, brother, sandali, mayroong siyam dito. O sabi ko, sige sister, are they ready? Brother, sandali, 29 na sila. Mamaya, brother, 31, 40, 60, 75,
80, 90, hanggang sa inabot ng 122. Pagkatapos may isang lalaki ulit, so 125 at one time nagsihada sila, mga mahal na kapatid. Ang kagandahan pa, yung isa sa nagsihada doon na babae, binigay niya ang number ko sa husband niya na taga Sultan Kudarat. Yusuf, isip yung pinuntahan natin, Sultan Kudarat ba or Isulan? Isulan. So tumawag ngayon, Philip ang pangalan. Sabi niya, kabayan, sabi niya, paano ba ang mag-Muslim? Sabi ko, saan ka ba? Sabi niya, dito ako sa Isulan. Alam mo ba, sabi ko, na nasa Cavite ako. Sabi niya, hindi ko alam, pero binigay ng misis ko, sabi niya, ang number mo, dahil ang misis ko niya ay nag-embrace ng Islam doon sa Dubai, nag-lecture daw kayo roon, sabi ko. No? So, konting paliwanag, sabi tamang-tama, the following week pupunta ako ng Jinsan, pinuntahan namin ni Yusuf, alhamdulillah, maliban sa nagsihada yung lalaki, pati ang nanay niya nagsihada sila. So, nung tawagan ko yung misis niya sa Dubai, nag-iiyakan sila pareho sa telepono. Pagbalik ko ng Maynila, may tumawag na naman, taga Lipa, Batangas. So sabi ko, sister, anong may paglilingkod ko? Sabi niya, brother, paano bang mag-Muslim? Sabi ko, saan ka ba? Sabi niya, sa Lipa. Sabi ko, paano mo nalaman ang number ko? Sabi niya, yung husband ko nag-embrace din sa Dubai, nag-lecture daw kayo roon, sabi niya. So sabi ko, baka pwedeng pumunta kayo dito sa Iskag. Sabi, brother, bago akong panganak, sabi niya, medyo may kahirapan. So, hindi baling gumastos ako sa telepono, kinausap ko. Alhamdulillah, nagsihada sa telepono yung misis niya. Since na may brother tayo sa Batangas na nagdadawa din, binigay ko ang number. Yung brother ngayon nagpapalo up, so pati yung anak nila nagsihada rin. So mga kapatid, ganito kadali ang Islam kung tayo ay talagang honest tayo sa ating sarili sa gawain nating ito sa pagpapalaganap ng Islam. We are not after na makilala tayo ng ibang tao para purihin ka ng ibang tao. No, huwag nating hangarin ito. The more na marami ang nagsisihada dapat sa pamamagitan mo, lalo ka dapat na magpapakumbaba. Pero ang ibang kababayan natin, ibang mga kapatid natin, kapag marami ang nagsihada, ako ang nagpa-Muslim dyan, ako ang gusto niyang itumaas. Tandaan natin mga brothers, kung sinisikap nating itaas ang ating sarili, ang Allah ang magbabagsak sa atin. Pero kung nananatili ka, nagpapakumbaba, sincere, tapat, honest ka, ang Allah ang magtataas sa degree mo. Hindi lang dito sa lupa, higit sa lahat sa kabilang buhay. So sana mga mahal na kapatid, hindi ito ang una at huli nating pagsasama-sama. Ngunit kung ito man, dalangin ko sa ating tagapaglikha na sa kabilang buhay, sama-sama tayong lahat na aanihin natin ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So maraming salamat. I wish you all the best. At kung may magbabakasyon sa inyo mga mahal na kapatid, feel free na pumunta kayo sa Iskag. Of course, ang Iskag wala namang kakayahan talaga. Pero at least kahit papano, may nagpapadala ng mga libro. So marami tayong mga brothers na kapag nagsasala ng Juma doon sa Iskag, humihingi ng mga reading materials para ipamigay nila. Actually, yung isa pang nagsihada nung nag-lecture kami sa Salitran, sa barangay, dahil may isang brother tayo galing sa Saudi Arabia, bakasyon siya. Nagsala ng Juma doon sa Iskag. So after Juma, in-announce ni Ismail Pangilinan na bukas, mga kapatid, sabi niya may symposium tayo. First time na mangyayari ito, sabi niya dito sa barangay natin. So kung may mga kamag-anak kayo na hindi pa Muslim, pwede niyong dalhin para makapakinig sila. So yung brother na yun, actually sinama niya nanay niya at isa sa nagsiyada ang nanay niya. Kaya yung brother sa tuwa, umiyak siya. So maraming salamat mga mahal na kapatid. Sa muli, dalangin ko sa Allah na tayong lahat ay lagi niyang igabay sa matuwid na landas at tayong lahat ay bigyan pa ng maraming kaalaman dahil kung marami tayong alam, marami tayong maipaparating. Sabi, hindi ko makakalimutan yung isang nagtuturo sa amin noon sa Riyadh. Sabi niya, Omar, kahit hindi ka marunong ng Arabic, pero magsikap ka na matuto ng tamang aral ng Islam. Dahil kung halimbawa, magpapalaganap ka, magdadawa ka, at wala ka gaanong alam, para bagang ang baso mo, kung nauuhaw ang tao, paano mo makikwinch ang kanyang uhaw? Paano mo mapapawi ang uhaw ng isang tao kung ang baso mo ay walang laman? So sikapin mo na magkaroon ng laman at kung hindi natin alam ang mga kasagutan sa mga itatanaw ng ating mga tagapakinig, tama na kasagutan yung hindi natin alam. So sa muli mga mahal na kapatid, maraming salamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasyal kayo sa Iskag ha, mga mahal na kapatid. Sa kalakar ya, Sheikh.